Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin tungkol ito sa investigasyon sa flood control anomalies. Nako, isasama na rin yung ICI, yung Independent Commission, baka isama na imbestigahan si Escudero Romualdez kasama si E.S. Bersamin. Kuwa. Yan. Totohanan na ito. Ito, sa article ng Politico.com, title, Budget Cuts, Billions Diverted, Ateneo wants Escudero Romualdez Bersamin COA under ICI probe. Amid public outrage over corruption scandal rocking the country, the Ateneo School of Government wants full accountability from lawmakers, the palace, to auditors in the budget diversion mess. In a statement, maganda ito dahil formal na malakas ito, Ateneo School of Government. Ateneo urged the Independent Commission probing infrastructure projects anomalies to include former Senate President Francis Escudero, former House Speaker Martin Romualdez, and other officials and entities in its investigation. It said the Independent Commission probe must also cover Senate and House of Representatives chairpersons and vice chairpersons of the Finance and Appropriations Committees, including the technical staff. Nako, delikado si Madam Chair Estela Kimbo. Mapapatawag siya, may imbestigan dahil vice chair siya at then later on naging chairman. Patay sila. The ICI should also ask Executive Secretary Lucas Bersamin, dapat lang, and members of the Development Budget Coordinating Committee to answer why huge budget cuts and diversions happened in 2023, 2024, and 2025 without any interventions and protestation from the executive. Tama. Tahimik lang eh. Itong 2025, nireview ko nohay. Puyatan, wala daw Christmas. Anong nangyari? 29 billion lang ang bineto. 421 billion pasok. Budget insertion. Anong sabi ni Justice Carpio? Liable ang presidente niyan. Inakunan niya dahil pinirmahan niya budget insertion. Ang program, inako niya. Imbestigahan natin kung talagang totohanan ba. Isama lahat. Finally, Ateneo is calling for closer look into COA for its failure to ensure responsible use of public funds. Grabe naman ang COA, no? Pasa ng pasa. Yung pala, ano ba yung balita? Asawa ng isang commissioner, contractor din. Only in the Philippines. Ateneo earlier flagged huge budget allocation for flood management program of DPWH under the 2025 spending plan. The DPWH budget has so far surpassed the budget for education in violation of the constitutional mandate. So ito na yung statement, basahin ko. We therefore ask, are flood control projects which constitute 22% of DPWH budget more important than addressing the 160,000 classroom backlog and the dilapidated condition of 70% existing classrooms? Grabe, ang dami pala nating backlog. 160,000 nationwide. Tapos inuuna lang flood control. Wala na ito. Nakaka-high blood. Tapos kanina, sa Kamara, sa Subcommittee Appropriations Committee, inaprubahan na nila
Ilan to? 46 billion. Flood control fund ng DPWH, hindi na daw nila itutuloy. Nilipat. Okay lang sana kung inilipat sa education para dito, backlog ng classroom. Saan nila inilipat? DSWD para sa ayuda, AIX at sa katupad. Ay nako, grabe. Walang pagbabago ang house, ganon pa rin. Walang malasakit sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Oh, AIX, tupad. Ito mga ayuda nung panahon ng pandemic. Wala namang pandemic ngayon, bakit ka pa mag-ayuda? Dito nyo makikita kung anong kalidad nitong mga kongresista natin. Nakakahiblad. Okay, the group also sounded the alarm over major cuts to agencies like DSWD, PhilHealth, Health, Education, while billions were diverted to cash dole-outs such as, ito na sinasabi ko, AKAP, AIX, MAIT, tupad. Ay, nako. Oh, ito, statement, tuloy. In 2025, the budget for these programs totaled 130 billion. Greater role and discretion are given to politicians in the selection of projects, beneficiaries, and amounts of assistance and visibility in the distribution of same. Social services are headed towards becoming a matter of utang na loob, not a matter of right. Correct. Kongresista ko, ali kayo! Ayuda! Utang na loob mo yan, ha? Utang na loob mo, malapit ng eleksyon. Ganon ang nangyayari. Hindi nila iniisip yung karapatan, matter of right, yung kapakanan ng mga talagang nangangailangan. Ito nga, yung 2025 budget, binawasan nila yung budget ng 4Ps. Yun ang tunay na ayuda dahil indigent yung 4Ps. Saan nila dinala? AKAP. Para sa nalalapit na eleksyon. Kaya, salamat po sa Ateneo School of Government. And ako, positive ako ha. Dahil matitino itong mga commissioners natin, nandyan si Mayor Magalong, I believe, isasama nila ito sa investigasyon nila. Yung mga nabanggit na mga personalidad. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Karon na ako diri sa area ni Dato Makalandang kay mag-spray sila kay humanaw og abono. So mao ni ang unang kape ni Dato Makalandang. So mag-spray na gid sila kay humana og abono. So nanagi siya yung mga sanga ang kape. So kani nga kape nagduha ni siya ka bulan. So mo inani ang yang kuan nga nanay mga sanga. So kini nga seedling tag 25 ang isa og 29 ka pamilya ang nakatanom na og nikabat ni og 14,500 ka seedling ang nakatanom na. So yan ni Dato Makalandang. So nindot gid kaayo kay daghan na kaayo yang sanga. So duha pa ni siya ka bulan nga kape.
So mugo siya pandaghang kay isa nga oh. So nindot gid kaayo. So salamat kay sa Ginoo nga nakaatiman mi aning kape kay nindot yun ay kaayo kung makatiman tag kape kay natay ka suporta sa mga anak pohon. So yan ni Dato Makalandang ang among giatiman. So salamat kay sa Ginoo og sa nagatanaw sa video.